Nagsimula ang chapter na makikita na may isang lalaki na nakatayo at hawak-hawak ang isang sibat. Binasag niya ang stereotype. Kailangan mong gumamit ng espada para sa isang knight upang maabot ang antas ng pagiging isang master. Ang walang kapantay na spear knight. Siya ay isang dakilang bayani na nagtapos sa digmaan sibil ng imperyo ng Avalon. Isa siyang itinuturing na pinakamalakas sa kontinente ng Igran. Ang kanyang pangalan ay Joshua Sanders. Makikita na may isang tao na hawak-hawak ang isang bowl ng crystal at sinabing, "Aakalain mo ba na ang pinakamalakas na spear knight ay aabot na sa kanyang wakas?" At makikita na biglang samuka ng dugo si Joshua Sanders. Makikita ang 5 tao na nasa kanyang harapan at ang isa sa kanila ay isang matanda na kung saan siya ang humahawak ng bowl ng crystal. "Wala ka ng kapangyarihan," sabi ng matanda kay Joshua. "Bakit?" Tanong naman ni Joshua na makikitang nanghihina ito. "Ikaw ay isang martial artist na nagkabuo ng kanyang mana hanggang sa pinakamataas na limitasyon," sabi ng lalaking katabi ng matanda. Ang ganap na hindi pagkakatugma ng demonyong enerhiya at banal na kapangyarihan ay nag-aaway ngayon sa loob ng iyong katawan. Kung ikaw ay isang normal na tao, malamang ay patay ka na mula sa epekto ng sagupaan. Sabi ng lalaking nakatingin kay Joshua na makikitang nakaluhod sa harapan niya. Samuka naman ulit ng dugo si Joshua. "Bakit? Hindi ko hinaanggad ang trono na iyon. Wala akong hangad para rito sa una pa lang. Gusto ko lang ipahayag sa buong mundo ang kadakilaan ng sibat at makatakas sa lungkot na buhay bilang isang anak ng concubine. At tinulungan ko rin ang aking Panginoon na matalik ko ring kaibigan. Para tapusin ang walang katapusang gyera ng imperyo. Emperor of the Avalon Empire. Kaiser Van Britten. Nais kong magsilbi bilang kalasag na nagtatanggol sa imperyo sa natitirang bahagi ng aking buhay." "Kaya bakit?" sabi at tanong ni Joshua. "Joshua, may mga banta sa mundo na kahit sa kanilang pag-iral lamang. Mula nang matapos ang digmaang sibil, ang emperador ay nasa posisyon na ngayon. Magic Tower Master, Evergrande, kung saan makakamit niya ang lahat ng kanyang pinlano nang walang anumang panganib. At ang tanging bagay na dapat ikatakot ng emperador ngayon ay ikaw, Joshua," sabi ni Evergrande kay Joshua Sanders. Makikita naman si Joshua na parang nagulat na nakaluhod nang narinig niya ito kay Evergrande. Kahit na isang martial artist na sumabak sa maraming pananaliksik sa buong buhay niya ay inaabot ng ilang dekada para ma-envelope kahit isang maliit na punyal na may lakas ng espada. Ngunit, sa isang sibat na mas mahaba kaysa sa 2 taong pinagsama, maaari mong lubusang balutan ito ng enerhiya. Gaano na ba karami ang iyong napatay na mga kaaway gamit ang sibat na iyon? Hindi. Alam ko na naabot mo na ang antas kung saan na mas mataas kaysa sa enerhiya noon pa man. Tanong at sabi ni Evergrande kay Joshua. Bigla namang samuka ulit ng dugo si Joshua. Iyan ang orb na nakita nila sa Amon Ruins. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan ang orb na hawak-hawak ni Evergrande. Makikitang may lumapit kay Joshua na isang lalaki. "Natakot rin ako sa gut-wrenching spear na yan. Natakot ako na baka isang araw ay tatadteran din ako niyan ng pira-piraso. Sa sobrang takot ko ay akala ko mababaliw na ako," sabi ng isang knight kay Joshua. Makikita na parang may itim na mana naman na lumalabas kay Joshua Sanders. "Salamat sa lahat hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami naririto ngayon. Dahil dyan, lubos kaming nagpapasalamat. Paalam, aking mabuting kaibigan," sabi ni Evergrande at makikitang napasubsab naman si Joshua sa lupa na namimilipit sa sakit at sumusuka ng dugo. "Hindi ko kayang panoorin ang mga huling sandali ng aking pinakamatalik na kaibigan," sabi ni Kaiser at tumalikod ito at iniwan si Joshua. Sumigaw naman ng malakas si Joshua. "Kaiser Van Britten, hindi pa ito ang huli nating pagkikita." Makikita naman si Kaiser at ang 3 niya pang kasama na tumalikod na nakangiti habang nalalapit na ang mga huling sandali ni Joshua Sanders. Bigla namang may lumabas na isang magic circle sa ilalim ni Joshua. Isang explosion magic circle. Sa ganitong kalagayan meron na lang akong 5 minuto. Napaka walang silbi. Ang walang katulad na spear knight? Anong walang kabuluhan na pangalan? Sa huli, ako'y isang walang kwentang knight na pinagkanulo ng aking pinagkakatiwalaang kaibigan. At malapit nang mamatay sa isang hindi kilalang gubat. "Shit," sabi ni Joshua Sanders. Napalingon siya at nakita niya ang kanyang sibat na lumiliwanag at parang tinatawag siya nito. Lugia. Ang pulang dugong sibat na kilala bilang ang The Dead God of the Battlefield, Lugia. Sabi at tawag ni Joshua sa kanyang sibat at makikitang pinipilit niya itong inaabot.
Iniisip ko na mayroon nitong espesyal na kapangyarihan, ngunit hindi ko inaasahan na ipapakita nito ang ganoong kapangyarihan sa gayong sitwasyon. Sabi ni Joshua at sumigaw ito. Gumalaw ka, konting-konti na lang. Sabi ni Joshua sa kanyang sibat na si Lugia na pilit niyang inaabot. At makikitang nahawakan na niya ang kanyang sibat at makikita sa kanyang mga mata na kahit sa huling sandali ay nahawakan niya ang kanyang sibat. Na-activate na ang Magic Circle at unti-unti na itong sumabog at tumilapon papataas si Joshua at sumabog na ng tuluyan ang Magic Circle ng napakalakas. Ang kilalang personalidad mula sa bansa ng mga Knight, ang Avalon Empire. Joshua Sanders ay natapos sa isang walang kabuluhan na paraan na hindi karapat-dapat sa kanyang kasikatan bilang The Undefeated Spear Knight. Makikitang may biglang nagising na isang bata sa isang kwadra ng mga kabayo. Saan nanggaling ang kwadra na ta? Ano ang nangyayari? Dapat na akong namatay sa pagsabog na yon. Paano? Bakit ganito ang mga kamay ko? Hindi ito pwede. Tanong at sabi ng bata na nagising sa loob ng isang kwadra na nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Mabilis naman na lumabas ang bata sa kwadra at kumuha ng tubig sa balon at tiningnan ang kanyang sarili sa isang timba na puno ng tubig. Naging bata ako ulit, gulat na sabi ng bata na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Hindi, dito ako nakatira dati, bumalik ako sa nakaraan. Makikita nang umiti ang bata at nagsabi, masaya ako, nakatanggap ako ulit ng isa pang pagkakataon. Kay Sir Van Britten. Sa pagkakataong ito, magiging iba na ito. Sabi ng bata, si Joshua Sanders pala ang batang nagising sa isang kwadra ng mga kabayo. Siya ay muling nabuhay at bumalik sa nakaraan bilang isang bata. Habang natutuwa si Joshua sa kanyang pagbabalik sa nakaraan bilang isang bata ay may dumating na grupo ng mga kalalakihan. Hoy, ikaw, ano ang iyong ginagawa dito? Di ba dapat ay naglilinis ka ng mga dumi ng kabayo kung saan yun ang inutos sa iyo? Sabi ng isang lalaki kay Joshua, ang mga lalaki na sila siguro ang mga sundalo ni Duke Agnes, Centurion Rolls, Royd at Sigurd. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip na kilala niya ang mga lalaking dumating. Dapat kang sumagot kung may taong kinakausap ka. Sabi ni Royd kay Joshua, Royd, nakalimutan mo na ba? Siya ay isang pepe na hindi makapagsalita. Siyempre hindi siya talaga makakasagot sa iyo. Sabi ni Rolls kay Royd. Makikita naman na parang napahiya si Royd. Nagkukunwari lang ako na ako ay isang pepe, dahil mabubugbog lang ako ng lalo kung magsasalita pa ako. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Makikita naman si Royd na parang may hinahanap ito. Oh, mukhang wala dito si Lucia. Sabi ni Royd, tumahimik ka. Paano kung marinig ito ng Duke ang tungkol dito? Ang katulong na yon ay isang taong hinahanap paminsan-minsan ng Duke. Kung sasabihin mo lang ang pangalan ni Lucia ng ganun-ganun lang. Ang aking ina, Lucia, ang eksklusibong servant ng mga pamilyang Agnes. Ako ay anak sa labas ng utusan na pilit na sinipingan ni Duke Agnes. Dahil alam ng mga sundalo na isa akong anak sa labas. Walang katapusang binubuli nila ako dahil may dugo akong nobela. Nakakakuha sila ng kakaibang kasiyahan sa paggawa nito. Lalo na itong tatlong lalaking nasa harapan ko. Nagpa siya akong maghihiganti ako sa kanila balang araw. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan sina Gord, Royd at Rolls. Miss ko na talaga si Lucia ngayon kahit papaano. Di ba, Rolls? Sabi at tanong ni Royd kay Rolls. Whatever, tumahimik ka na lang Royd. Malalagay tayo sa isang malaking problema kung merong makakarinig sa atin. Sabi ni Rolls kay Royd. Ang problema mo ay sobra mong iniisip ang mga bagay na walang silbi. Tugon naman ni Royd kay Rolls. Sino ba naman ang nandito sa isang liblib na kwadra? Maliban sa kanya, sabi ni Royd sabay turo kay Joshua. Kahit na, tugon naman ni Rolls kay Royd. Sinabi nga ni Duchess Vanessa na kung aalisin natin si Lucia at ang batang ito ng patago ay siya ang iyako ng responsibilidad. Ito ang perpektong pagkakataon. Sayang at wala dito si Lucia. Sabi ni Royd kay Rolls. Sa tingin ko tama ka. Tugon naman ni Rolls. Kaya ano ang ating magagawa? Mukhang paglalaroan na lang natin siya nang wala si Lucia. Iyan ang sinasang ayunan ko. Tugon naman ni Rolls. Ininsulto mo ang aking ina. Hindi kita hahayaang makalusot sa ganoon. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at makikitang galit na nakatingin sa kanila ni Royd at Rolls. Makikitang biglang isinara ni Joshua ang kanyang kamao at may lumabas na mana mula dito. Ipinikit ni Joshua ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Gag-ana ba ito? Tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip.
Ang paraan ng mana training na ginamit ko matapos akong bumalik ay iba sa ginagamit ng normal na tao. Ito ay ang paraang pagsusuri na natuklasan ko kasama si Lugia sa isang ancient ruins. Ang epekto ng pagsasanay ay exceptional, at maaari mong maabot ang pinakamahusay na estado sa maikling panahon lang. Ang mahalaga rito ay ang batayan ng mana training method na ito ay lubos na iba sa ibang mga pamamaraan. Hindi ito sinusunod o gumagamit ng mana sa mana hall na matatagpuan sa ibaba ng tiyan. Sa halip, ito ay gumagamit ng mana na nakakalat sa paligid nito. Hindi ito limitado ng mana hall, na parang isang lalagyan para sa mana. Ang iyong buong katawan ay kayang mag-absorb ng mana, at maaari mong ma-focus ang mana kung saan ito kinakailangan at gamitin ito agad. Para sa mga gumagamit ng mana, ang paglikha ng mana hall ay isang proseso na dapat daanan ng lahat. Dahil hindi ko kailangang dumaan sa prosesong yun na aabuti ng iba ng ilang taon, hindi maiiwasan na magkaroon ako ng head start bilang mana user. Sabi ni Joshua habang ito ay nagko-concentrate. Bigyan natin ng matinding pangbubugbog ang rascal na ta. Ramdam na ramdam ko ang pagkulo ng galit ko nang makita ko ang mukha niya. Sabi ni Gort na galit na galit. Mukhang nagalit ka dahil madali lang niya nakuha ang babae na sinusubukan ni Gort na ligawan ng ganun lang kadali. Sabi ni Royd kay Gort. Tumahimik ka, hindi yon. Tugon na sigaw ni Gort kay Royd. Hoy, mukhang hindi ko na mapigilan ang sarili ko ngayon. Sigaw ni Gort kay Joshua na may hawak-hawak ito na kahoy. Makikita naman na nagtataka si Gort kung bakit hindi siya nito pinansin ni Joshua at tuloy lang itong mag-concentrate para makapag-ipon ng sapat na mana. Anong meron sa kanya? Sa sobrang takot ba niya nahimitay siya habang nakatayo? Tanong ni Gort habang tinitingnan si Joshua. Seryoso, parang nahimitay siya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sabi naman ni Royd, konting mana lang. Kailangan ko lang magawa na makaipon ng sandakot ng mana sa aking kamay. Bago ako bumalik, umabot ng 10 taon bago ko magawa na makaipon ng sandakot ng mana sa aking kamay. Pero ngayon alam ko na kung paano gawin ito. Kung ganoon nga ang kaso, ganito na ang mangyayari, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata na nakatingin kay Gort. Makikita naman na nagulat si Gort. Bastardo ka, ang lakas ng loob mo para takoutin ako. Sabi ni Gord at inatake niya si Joshua na gamit ang isang kahoy. Makikita naman si Joshua na handa ng mag-counter-attack at susuntukin si Gord. Makikitang sinuntok ni Joshua si Gord sa tiyan ng malakas at natamba ito na namimilipit sa sakit. Nagulat naman sina Royd at Rolls sa ginawa ni Joshua kay Gord. Paano niya ginawa yon? Ano ang nangyari? Gulat na tanong ni Royd na hindi makapaniwala na nagawa yon ni Joshua. Napaisip naman si Joshua pagkatapos niyang umatake at may naramdaman ito. Nakakaramdam ako ng isang bukol na malagkit at nakakadiri sa aking ibabang tiyan, na dapat sana'y walang laman. Isang bagay na hindi ko naramdaman bago ako bumalik. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at makikitang parang may namumuo na isang mana sa kanyang tiyan. Makikita naman si Royd na hinawakan ang kanyang espada at binunot ito at lumapit kay Joshua. Mukhang mayroon kang hanggarang mamatay. Sabi ni Royd kay Joshua, makakapanganib para sa batang katawan na harapin ng isang sundalo na may pagsasanay sa paggamit ng mahabang espada. Pero kung magawa kong pabagsakin si Royd na lumalapit sa akin, mataas ang tsansa na hindi susugod si Rolls. Dahil siya ang pinakamaingat sa kanilang tatlo. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang makikita naman na napapaisip si Rolls. Isa pa. Sabi ni Joshua at makikitang umatake na si Royd sa kanya gamit ang hawak niyang espada. Ito na ang araw na mamamatay ka. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kamatayan. Sigaw ni Royd at inatake na niya si Joshua. Makikita naman na nakailag si Joshua sa kanyang pag-atake at aakmang magka-counter-attack ito. Makikita ang mana niya sa kanyang kanang kamay at handa nang suntukin si Royd. Nagulat naman si Royd. Sandali. Isang mana yan at sapol sa mukha ni Royd ang suntok ni Joshua. Sa lakas ng pagsuntok ni Joshua ay makikitang tumatalsik ang dugo nito habang tumilapon pabalik papunta kay Rolls. Nagulat naman si Rolls nang makita niya na si Royd ay bumagsak sa kanyang tabi. Shit, sabi ni Rolls at lumingon ito kay Joshua. Hindi ko maisip na kahit na isang piping tulad niya ay may itinatagong ganitong kakayahan. Maaari ang unang pagkakataon ay aksidente lang. Ngunit ginawa niya ito ng 2 beses. Sabi ni Rolls sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Joshua. Makikita naman na nanginginig si Joshua pagkatapos niyang gumamit ng mana.
Hindi ko inaasahan ang ganitong antas ng sakit mula sa simpleng paggamit lamang ng ganitong kaunting mana. Si Rolls ay isang taong umangat sa ranggo ng Centurion dahil sa kanyang talino at kakayahan. Bagaman hindi siya kasing lakas ni Gort o Royd, siya pa rin ay isang mapanganib na kalaban sa aking kasalukuyang kalagayan. Ngunit hindi ko maaaring ipakita ang mahina kong bahagi sa ngayon. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at sumigaw ito. Sabihin mo sa lahat. Nagulat naman si Rolls nang sumigaw si Joshua sa harap niya. Ikaw, kaya mong magsalita? Tanong ni Rolls habang tinuturo si Joshua. Simula ngayon, kayong lahat na mga Centurions at iba pang mga bastardo na nanlalait sa aking ina. Isinusumpa ko sa aking pangalan. Hinding-hindi ko kayo hahayaan ng ganun na lang. Sigaw ni Joshua na galit kay Rolls. Makikita naman na natakot si Rolls nung tiningnan siya ni Joshua na may intensyong saktan siya at sumigaw ito at tumakbo palayo sa takot. Isa kang halimaw. Makikitang biglang napagod si Joshua at hingal na hingal ito pagkatapos niyang labanan sina Royd at Gort at sa paggamit niya ng mana. Bigla naman itong bumagsak sa lupa at unti-unting nawala ng malay.